Bumabati po kami sa lahat po ng naaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo. Welcome po sa special episode ng programang Reconnect an Evangelical Mission. Bumabati rin po kami ng Happy 109th Anniversary sa lahat po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Lalo na po sa mga kapatid natin na sumusubaybay dyan po sa distrito ng Paniquitarlac, sa distrito po ng Caloocan North, at sa distrito po ng Sarangani dito sa Pilipinas. At sa mga kapatid naman po natin na sumusubaybay dyan sa Hawaii Pacific at sa distrito po ng Mountain States, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Dan Omar Leibag at makakasama po natin sa pagkakataong ito ang kapatid na Bobby Fernandez. Maraming salamat kapatid na Dan. Kumusta po kayo mga ginigiliw na taga-subaybay? Inaasahan po namin na samahan niyo po kami sa buong panahon ng ating napakahalagang pagtalakay. Mga kaibigan, noong July 27, 2023, sumapit po ang Iglesia ni Cristo sa kanyang 109th anniversary ng paglitaw nito dito po sa Pilipinas. Sa tuwing ipinagdiriwang po ng Iglesia ni Cristo ang kaarawan ng Iglesia, hindi po kami nakalilimot na pasalamatan ang Panginoong Diyos sa mga tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa lahat po ng larangan ng kanyang gawain. Halimbawa po ang patuloy na pagpapatayo ng maaayos na gusaling sambahan, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo na may mga kaanib na Iglesia ni Cristo. At isa pa kapatid na Dan, na ito po ay maaaring napapansin din ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo na kasama ang ating ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, ang mabilis po na pagdami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi lamang dito po sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat. Nakarating na po ang Iglesia ni Cristo sa 165 na mga bansa at teritoryo sa buong mundo at mahigit po na 150 na lahi ang mga kaanib nito. Tama po kapatid na Bobby. Kaya mahalaga po mga kaibigan na bilang bahagi po ng paggunita ng Iglesia ni Cristo, ay maipaglingkod po natin sa ating mga kababayan, kapatid na Bobby, kung bakit may Iglesia ni Cristo na lumitaw o nagsimula dito sa Pilipinas noong 1914. Kababi, ano po ang ating batayan sa pagsasabi po sa ating mga kababayan at sa lahat po ng nagsusuri sa Iglesia ni Cristo, na ang Iglesia ni Cristo ay ang bayan ng Panginoong Diyos sa ating panahon ngayon? Kaya po mga kaibigan, samahan po ninyo kami. Inaanyayahan po namin kayo na subaybayan po ninyong mabuti ang gagawin po naming pagtalakay. Kapatid na Bobby, kanino po bang kagustuhan na lumitaw o bumangon dito po sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito? Ang mabuti po ay basahin natin ng isa sa mga hula o mga paunang salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po dito sa Isaias 43:5 hanggang 6. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalunuran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Ang binasa po namin sa inyo, mga mahal na taga-subaybay, ay paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos sa panahon pa po ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoong Diyos, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. At ang lahi na tinutukoy, kapatid na Dan, ay sila rin po ang mga anak ng ating Panginoong Diyos na magmumula po sa mga wakas ng lupa. Kapatid na Bobby, may mga binanggit po sa mga talata ng Biblia na binasa po kayo na kailangang linawin din po sa pamamagitan po ng Biblia. Mga kaibigan, sana po ay nasubaybayan po ninyo. Una po, ang banggit, dadalhin ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Ikalawa, sila ay magmumula sa silanganan. At ang ikatlo po,
ang panahon ng pagdadala sa kanila ay sa mga wakas ng lupa. Kapatid na Bobby, isa-isahin po natin ang pagtalakay sa mga nabanggit. Alin po ang tinutukoy na pagdadala ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anak na lalaki at babae? Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto 1:9. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo ang ating Panginoon. Ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo, mga mahal na taga-subaybay, tinatawag po ng ating Panginoong Diyos ang tao upang ipakipag-isa sa kanyang anak o sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang katumbas po ng pagdadala ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga anak na lalaki at babae ay ang pagtawag niya, kapatid Dadan, gaya ng nalalaman mo. Opo. Ang pagtawag ng Panginoong Diyos sa kanila upang sila po ay dalhin sa ating Panginoong Jesucristo o maging tunay na alagad niya. Kapatid na Bobby, bakit po kaya kailangan pang tawagin ng ating Panginoong Diyos ang tao upang dalhin sa ating Panginoong Jesucristo? Kaya po itinatanong ko po yan sapagkat mga kababayan, marami po kasi ang nag-iisip na hindi ba maaaring sumampalatayan na lang ang tao sa ating Panginoong Hesukristo upang maging kaisa niya o tunay na sa Kanya? Mahalagang tanong yan, kapatid Dadan. Kaya mismong ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo ang ating babasahin. Dito po sa Juan 6:44. Walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Maliwanag po, mga mahal na taga-subaybay, na itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo na ang tanging paraan upang ang tao ay makalapit sa Kanya at maging kaisa niya ay ang tao'y dalhin sa Kanya ng ating Ama, kapatid Dadan. Kaya nga po mga kababayan, ang mga tao po na dinala ng Panginoong Diyos sa Panginoong Jesucristo ay ang mga binabanggit sa hula ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae na lilitaw sa silanganan. Ay kapatid na Bobby, ano po ang katumbas ng banggit po sa talata ng Biblia na silanganan? Mga kababayan, na ang banggit nga kanina ay rito lilitaw ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae na sila rin po ang magiging mga tunay na alagad ng Panginoong Jesucristo. Mabuti, balikan natin ang binanggit natin na paunang salita o hula ng ating Panginoong Diyos dito po sa Isaiah 43:5. Mula sa malayong silangan ay dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran ay titipunin kita. Malinaw po mga mahal na taga-subaybay na ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae ay magmumula po sa malayong silangan. Kaya tiniyak po kung saan sa silangan, kapatid Dadan. Opo. Dahil sa kagaya ng nalalaman mo, malawak po ang silangan. Opo. Pero sa Biblia, nakasulat po na ito ay lilitaw, ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae, ay lilitaw po sa malayong silangan. Kapatid Dadan, Opo. natupad ang hulang ito o paunang salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa ang Iglesia ni Cristo po ay lumitaw dito po sa bansang Pilipinas, bunga po ng pangangaral ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilala nating sugo ng Diyos sa mga huling araw. Tama po, kapatid na Bobby. Mga kaibigan, bagaman alam na po ng marami na ang Pilipinas, na dito nga po nagsimula ang Iglesia ni Cristo, ay nasa malayong silangan, mabuti po, alang-alang po sa ginagawa po nating pagtalakay at sa kapakanan po ninyo, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, siguro po, kapatid na Bobby, ay magpakita po tayo ng mga katunayan na ang Pilipinas nga po ay matatagpuan sa rehiyon na kung tawagin po ay malayong silangan. Ang isa sa mga katunayan, kapatid Dadan, mga mahal na taga-subaybay, ay ang nakasulat dito po sa aklat na ito, Asia and the Philippines, na isinulat po ng isang paring Eswita na si Ginoong Horacio de la Costa sa pahina 169 po. Ganito ang pahayag. Hindi maaaring mawalan ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang paggeografiya ng malayong silangan na ito ay ang Pilipinas ay siya ring bansang kinatatagang mabuti ng Kristyanismo. Pinatutunayan po ng aklat na ito, mga mahal na taga-subaybay, na ang Pilipinas po ay nasa gitnang panggeografiya ng malayong silangan.
Kaya, kapatid Adan, ang paglitaw po ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay hindi po nagkataon lang eh. Mga mahal na taga-subaybay, ito po ay gawaing itinakda na ng ating Panginoong Diyos na mangyari. Pinanukala na po ito ng Diyos noon pa. At mahalaga, kapatid Adan, na matandaan po ng mga nagsusuri na hindi lamang ang dakong pagmumulan ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae ang nakatakdag, Opo. nakasulat na sa Biblia, kundi maging yung panahon ng paglitaw, kapatid Adan. Tama po, kapatid na Bobby. Mga kaibigan, ayon po sa binasa po natin kanina sa Isaias 43:6, ang pagbangon o pagtawag sa mga anak ng Diyos sa malayong silangan ay sa panahong mga wakas ng lupa. Na ipangako po namin sa inyo kanina, nabanggit po natin sa kanila kanina, kapatid na Bobby, na lilinawin po namin sa inyo sa pamamagitan po ng Biblia ang ukol po sa panahon na tinatawag ng Biblia na mga wakas ng lupa. Kapatid na Bobby, ang tinutukoy po ba na mga wakas ng lupa ay siya ring katapusan ng sanlibutan? Kaya nyo natatanong yan dahil sa may terminong wakas. Opo, tama po. Hindi, kapatid Adan, kagaya na nalalaman mo. Dahil sa yung katapusan ng sanlibutan, mga mahal na taga-subaybay, ay matatapos na po ang lahat ng bagay sa mundong ito. Samantalang malinaw po na sinasabi dito sa hula na binasa namin sa inyo na may gawain pa ang ating Panginoong Diyos. Na yun nga po ang pagdadala sa mga anak niya na lalaki at babae sa malayong silangan. Kailan po kung gayon, kapatid na Bobby, ang panahong tinatawag ng Biblia na mga wakas ng lupa? Mga kaibigan, paano po natin malalaman kung ang panahon ng mundo ay nasa mga wakas na ng lupa? Basahin natin yung mismong sagot ng ating Panginoong Jesucristo, mga mahal na taga-subaybay, dito po sa Mateo 24:33. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Sana po ay napansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Dan, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo na, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. May mga pangyayari na kapag nakita nating natupad, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, malapit na, kapatid na Dan. Nasa mga pintuan nga. Yan nga ang katumbas ng banggit sa hula kanina, mga wakas na ng lupa. Salamat po, kapatid na Bobby. Mga kaibigan, alam po namin kung ano ang iniisip ninyo. Alin po ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na malapit na at nasa mga pintuan na pagka nakita ng naganap ang mga palatandaang ibinigay ng Panginoong Jesucristo. Kapatid na Bobby, ano po ba ang itinatanong noon ng mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo? Kaya po, ganyan ang naging kasagutan niya. Itataas lang natin yung ating babasahin. Kanina po ay Mateo 24:33, kapatid na Dan. Ngayon po, mga mahal na taga-subaybay, dito naman sa Mateo 24:3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ang itinatanong po noon ng mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo ay kung kailan po ang katapusan ng sanlibutan na yun din po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sinagot sila ng Panginoong Jesucristo, kapatid na Dan. Opo. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Kaya gusto po nating ipapansin, kapatid na Bobby, sa atin pong mga taga-subaybay na kapag malapit na po ang katapusan o wakas, may mga bagay po na makikita bilang palatandaan. Kapag ang mga bagay na ito po ay nakita na, narinig po ninyo, sinabi po ng Panginoong Jesucristo na nasa mga pintuan nga. Katumbas din po ito ng mga wakas na. Alin po ba ang mga bagay na ibinigay ng Panginoong Hesus na palatandaan kapag ang panahon ay nasa mga pintuan o nasa mga wakas na? Ganito ang pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo,
Basahin natin sa 24:6 hanggang 7. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Mahalagang matandaan po ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Dan, Opo. ang binanggit ng ating Panginoong Hesukristo sa mga talatang ito na binasa namin sa inyo na magaganap pag malapit na po ang ikalawang pagparito niya o panahon na po na malapit na ang wakas o mga wakas na ng lupa. Ang sabi sa talata na binasa natin, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Yan ang unang palatandaan, kapatid na Dan. At sana po, kapatid na Bobby, napansin po ninyo, mga giliw po naming mga taga-subaybay, na hindi po ito ordinaryo o pangkaraniwang digmaan o gyera. Hindi ito digmaan lang ng isang bansa laban sa isang bansa dahil nga po, ang sabi po sa talatang binasa po ninyo, kapatid na Bobby, ay mga digmaan. Kaya po, sa kaugnay na hula o paunang salita ng Biblia, paano po binanggit ang uri ng digmaang magaganap na palatanda ang mangyayari kapag ka po malapit na po ang wakas, Kababi? Narito ang sagot, kapatid na Dan. Dito po sa Isaiah 34:1 hanggang 2. Kayo'y magsilapit, kayong mga bansa, upang mga kinig. At dinggin ninyong mga bayan, dinggin ng lupa at ng buong narito, ng sanlibutan, at ng lahat na bagay na nagsisilitaw rito, sapagkat ang Panginoon ay may galit laban sa lahat ng bansa at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang lubos na nilipol sila, kanyang ibinigay sila sa patayan. Sa hulang ito na binasa namin sa inyo, mga mahal na taga-subaybay, ang magaganap po na digmaan ay kasasangkutan po ng mga bansa sa buong daigdig. Kaya ito po ay patayan ng mga hukbo. Opo. Pagka mga hukbo, mga mahal na taga-subaybay, yan ay army, Opo. mga sundalo. Patayan ng mga hukbo ng mga bansa sa buong mundo, kapatid na Dan. Kaya ito po ay digmaang pambuong sanlibutan. Tama. Dapat din po nating mapansin, mga kaibigan, ang isa pa pong kaibahan ng digmaang binabanggit. Ang sabi po ay aalingaw-ngaw. Kaya itatanong po namin sa inyo, kapatid na Bobby, at yun din ang gustong alamin ng ating mga kaibigan. Ano po ba ang katumbas ng binabanggit na digmaang aalingaw-ngaw? Biblia pa rin ang ating pasasagutin, kapatid na Dan. Dito rin po sa talatang ito, 24:6, dito po sa Magandang Balita Biblia. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang katumbas po ng sinabing aalingaw-ngaw ang digmaan ay mapapabalita ang digmaang ito, kapatid na Dan. Opo. At ito ay sa dahilang sa panahon ng kawakasan o panahong malapit na po ang wakas o mga wakas na ng lupa, marami na anya ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago na ito'y mababasa natin sa Daniel 12:4, mababasa po ninyo, mga mahal na taga-subaybay, sa inyong screen. Kaya po bago naganap ang unang digmaang pansanlibutan noong 1914 ay naimbento muna ng tao ang maraming mga kasangkapan at kagamitan na nagamit, kapatid na Bobby, hindi lamang po sa mismong digmaan, kundi upang mapabalita rin po ito. Kaya nga po umunlad ang kaalaman at karunungan ng tao. Ang epekto naman po nito ay ang pag-unlad sa teknolohiya po ng transportasyon at komunikasyon. Ang tanong po, kapatid na Bobby, at ito mahalagang masagot, mga kaibigan, kailan po nangyari ang unang digmaang pangbuong sanlibutan na binanggit sa hula ng ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin ang isang aklat na ang pamagat po nito, mga mahal na kaibigan, ay The Story of the Great War, History of the European War from Official Sources, Volume 2, sa page 291. Ang unang malaking kampanya ng malaking digmaan sa dako ng labanan sa Timog Silangan
ay nagsimula noong Hulyo 27, 1914 nang isinagawa ng mga hukbong Austriano ang kanilang unang pananakop sa Serbia. Ang unang digmaan, mga mahal na kaibigan, ang unang digmaang tinutukoy ay sumiklab noong Hulyo 27, 1914. At ito po ay tinawag na malaking digmaan at kinalaunan, kapatid na Dan, tinatawag na itong unang digmaang pambuong sanlibutan. Napakahalaga po na matandaan natin, mga mahal na taga-subaybay, na batay po sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, kapag naganap na po ang unang digmaang pansanlibutan, ang panahon po ay nasa mga wakas na ng lupa o malapit na ang wakas. Tama po, kapatid na Bobby. Mga kaibigan, ayon po sa paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos, sana po natatandaan po ninyo, ang pagdadala po sa mga anak niyang lalaki at babae mula sa malayong silangan ay sa panahong mga wakas ng lupa. Kapatid na Bobby, para po sa kabatiran ng atin pong mga mahal na kaibigan na sumusubaybay po sa atin, kailan nga po ba nairehistro ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914, kaalinsabay po ng pagsiklab ng unang digmaang pansanlibutan. Kaya, kapatid na Dan, mga mahal na taga-subaybay, kung ano po ang ipinahayag ng Panginoong Diyos noon sa pamamagitan po ng hula o paunang salita, ay gayon po natupad. Kaya ang paglitaw po ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, katuparan po ito ng itinakda ng ating Panginoong Diyos at ito po ay ipinasulat na sa Biblia. Lalo pong nagiging interesting itong ginagawa po nating pagtalakay, kapatid na Bobby. Mga kaibigan, dyan lang po kayo, ipagpapatuloy po natin ang ating ginagawang pagtalakay. Magbabalik pa po kami. Nagbabalik po ang special episode ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect an Evangelical Mission. Ang tinatalakay po natin ay ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas noong 1914 ayon po sa paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos. Alam na po ng maraming mga nagmamasid na ang Iglesia ni Cristo na ating ipinaglilingkod sa kanila, kapatid na Bobby, ay nakarating na po sa malayong kanluran at sa iba't ibang panig pa po ng mundo. Kaya nga ito po ay nakatatag na sa 165 mga bansa at mga teritoryo. At sigurado po, kapatid na Bobby, na interesado po ang ating mga kaibigan, ang ating pong mga taga-subaybay na malaman kung meron din po bang hula o paunang pahayag ang ating Panginoong Diyos patungkol po sa paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa malayong kanluran at sa iba't ibang panig pa po ng mundo. Meron, kapatid na Dan at mga mahal na taga-subaybay. Dito po sa Isaias 59:19, sa gayoy katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran, at ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. Pansinin po ninyo ang sabi po ng paunang salita na sa gayoy katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran. Sa makatuwid, kapatid na Dan, ang Iglesia ni Cristo na lumitaw po sa malayong silangan, hindi mamamalaging sa malayong silangan lang. Nakatakda po sa paunang salita ng ating Panginoong Diyos na kapag ang gawaing ito na nagsimula po sa sikatan ng araw o malayong silangan ay maluwalhati na, makararating po ito sa kanluran. Kapatid na Bobby, gusto lang po naming itanong po para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay. Ano po, saang bahagi po kaya ng kanluran magsisimulang makarating ang gawain ng ating Panginoong Diyos na manggagaling po sa malayong silangan? Mahalagang tanong yan dahil sa malawak din ang kanluran, Opo. kapatid na Dan. Pero tinitiyak po ng paunang salita ng ating Panginoong Diyos. Balikan po natin dito po sa Isaias 43:5, kung saan sa kanluran magsisimula po ang pagtitipon ng mga anak ng Diyos sa kanluran. Ito po ang pahayag. Mula sa malayong silangan ay dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran ay titipunin ko kayo. Sa makatwid, mga mahal na taga-subaybay,
kung may paunang pahayag po ang Panginoong Diyos tungkol sa pagdadala o pagtawag o paglitaw ng kanyang mga anak na lalaki at babae sa malayong silangan, ay meron pong paunang salita rin ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa pagtitipon sa malayong kanluran ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na nagmula po sa malayong silangan. At upang lalong makita po, kapatid na Bobby, ng mga kaibigan po nating nagsusuri ang katuparan po ng ating tinatalakay, ipaglingkod din po natin sa kanila kung ano po ang bumubuo sa banggit na Far West o malayong kanluran na roon po ay itinakda ng ating Panginoong Diyos ang pagtitipon ng mga lingkod niya na nagmula sa malayong silangan. At paano po ito nagkaroon ng katuparan? Mabuti, basahin po muna natin ang nakasulat dito po sa World Almanac 1976, edited by George A. Delury, sa page 88. Ito po ang ating mababasa, mga mahal na taga-subaybay. Malayong kanluran, California, Nevada, Oregon, Washington, Alaska, Hawaii. Ang binabanggit po dito sa binasa nating aklat ay mga estado po ng Amerika na nasa kanlurang bahagi nito. At gaya ng sinabi po sa aklat, ang mga ito ay nasa malayong kanluran. At mapapansin natin, kasama dyan, kapatid na Dan, ang California Opo. at saka Hawaii. Opo. Ang tanong po, kapatid na Bobby, mga giliw po naming mga taga-subaybay, natupad din po ba ang itinakdang ito ng ating Panginoong Diyos na makarating ang Iglesia ni Kristo sa mga nabanggit na dako sa malayong kanluran? Ang hulang ito ay nagkaroon ng katuparan nang isagawa ang pagtitipon ng mga lingkod ng Panginoong Diyos na mula sa Pilipinas doon sa malayong kanluran nang magtungo ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo noon, ang kapatid na Eranio G. Manalo sa estado ng Hawaii, at pangasiwaan ang kanilang unang pagsamba sa Panginoong Diyos sa nasabing dako noong July 27, 1968 at opisyal na itinatag ang lokal ng iglesia sa dakong yaon. At mula roon, kapatid Dadan, mula po sa dalawang estado ng Amerika, ay nakarating po ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bansa na ngayon ay nabanggit nyo kanina, Opo. 165 bansa at teritoryo Opo. sa buong mundo. At ang mabilis at napakalakas na gawaing ito, kapatid Dadan, ay katuparan din ng hula o paunang salita ng ating Panginoong Diyos, yung binanggit natin kanina o nabasa natin kanina, na ang pagdating o ang gawain doon sa malayong kanluran ay parang bugso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. Kaya hindi po totoo, kapatid na Bobby, na ang Iglesia ni Kristo na nagsimula po sa Pilipinas noong July 27, 1914 ay isang Filipino church lamang. Mga kaibigan, maaaring sabihin po ng iba na marami namang iglesia o relihiyon na nagsimula sa Pilipinas. Bakit po natin natitiyak, kapatid na Bobby, na ang Iglesia ni Kristo po ang kinatuparan ng mga anak ng ating Panginoong Diyos na magmumula sa malayong silangan sa mga wakas ng lupa? Napakahalagang tanong yan, kapatid Dadan. Doon sa binasa natin kanina, Isaiah 43:5 hanggang 6, itutuloy lang po sa talatang 7 ay tinitiyak po doon sa paunang pahayag ng Panginoong Diyos kung anong pangalang itatawag sa mga anak niya na lalaki at babae. Pansinin po ninyo, mga mahal na taga-subaybay, 43:7 ng Isaias. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ayon po sa pahayag na ito ng ating Panginoong Diyos, bawat tinatawag sa aking pangalan. Mapapansin po natin, kapatid na Dan at mga mahal na taga-subaybay, hindi po personal na pangalan ng Diyos Tama po. ang itatawag sa kanila, kundi yung pangalang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ang pangalang ginawa ng Panginoong Diyos, yun ang itatawag sa mga anak ng Diyos na lalaki at babae na lilitaw po sa Pilipinas noong 1914, kaya hindi po ito maipagkakamali sa ibang relihiyon o pangkatin ng pananampalataya. Kaya ang kasunod na pinaka-logical na question po, kapatid na Bobby, ay ano po ang pangalan na ginawa ng ating Panginoong Diyos na siyang itatawag
sa kanyang mga anak na lalaki at babae na nagmumula po sa malayong silangan? Biblia rin ang sasagot, mga mahal na taga-subaybay. Dito po sa Gawa 2:36, pakatalasasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Malinaw po na ang pangalang Kristo ay ginawa po ng ating Panginoong Diyos. Kaya, tatawagin po ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae, tatawagin sa pangalan ni Kristo o sunod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kapatid na Bobby, papaano po kung itawag ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga anak ng ating Panginoong Diyos? Biblia rin ang ating pasasagutin, mga mahal na taga-subaybay. Dito po sa Roma 16:16, ganito po ang pahayag. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kaya tiniyak po ng Panginoong Diyos doon sa kanyang paunang pahayag na ang kanyang mga anak na lalaki at babae na magmumula sa malayong silangan sa panahong mga wakas ng lupa ay tatawagin po sa pangalang nilikha o ginawa ng Diyos. Yan nga po ang pangalang Kristo. Tatawagin po sila sunod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo o tatawagin po na Iglesia ni Kristo. Salamat po, kapatid na Bobby. Mga kaibigan, kaya po sa katuparan, ang Iglesia ni Kristo po ang ipinangaral ng kapatid na Felix Y. Manalo at siya ring pangalang ipinarehistro sa pamahalaan ng Pilipinas. Nangyari po ito sapagkat hindi pa po lumilitaw ang Iglesia ni Kristo, itinakda na po ng mga banal na kasulatan, una, saan ito babangon, kailan ang panahon ng pagbangon, saan ito makararating at kung ano po ang pangalang itatawag dito. Ito ang isa sa nagpapatunay, kapatid na Dan at mga mahal na taga-subaybay, na ang paglitaw po ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas noong 1914 ay kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Pinanukala ito ng Panginoong Diyos. Nakatakda po, nakasulat po sa Biblia. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, ang kinikilalang mga anak ng Diyos na lalaki at babae sa mga huling araw na ito. Mga kaibigan, bakit po ba mahalagang ang tao ay mapabilang sa mga kinikilalang anak ng Panginoong Diyos? Ano po ba ang kapalaran ng maging anak ng Diyos? Pakinggan po ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma, sa 8:17, ganito ang kanyang sinasabi. At iyamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Kaya kapatid na Dan at mga mahal na taga-subaybay, isa po ito sa mga pangunahing dahilan. Kaya kami po ay sumasampalatayang napakapalan po ng mga taong naging kabilang sa gawaing ito na aming kinaaaniban. Kinikilala po ng mga anak ng Diyos at ang mga kinikilalang mga anak ng Diyos ay tagapagmana po ng ating Panginoong Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Alam natin na ang kanila pong mamanahin ay ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Kaya kinikilala po naming napakalaking biyaya ang aming tinamo nang kami po ay tawagin ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang pinakahahangad po namin, mga kaibigan, na kayo po ay makasama namin sa loob ng Iglesia ni Kristo upang magkasama-sama tayo sa tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa pagmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Samahan po ninyo kami sa isang panalangin. Ama naming Diyos, tunay na dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Amen. Niluluwalhati ka po namin, sinasamba po namin ang napakabanal mo pong pangalan. Amen. Salamat po sa lahat ng tagumpay ng iyong banal na iglesia. Salamat po sa mga pagpapalang ipinagkakaloob mo. Opo. Muli pong sumapit ang anibersaryo ng iyong banal na iglesia. Amen. Bagay po na ipinagpapasalamat ng lahat ng iyong mga hinirang. Opo.
dahilan po para lalo kaming pumuri at lumuwalhati sa iyo. Amen. Salamat din po sa ganitong mga pagkakataon na itatanyag po ang iyong mga dakilang katotohanan sa pamamagitan po ng ganitong mga programa Amen. na nagtuturo't nangangaral upang lalo pang maraming mga tao ang makaunawa ng iyong mga dakilang katotohanan. Amen. Idinadalangin po namin sana po lahat ng naabot ng palatuntunang ito. Opo. Pakibiyaya mo po ng katalinuhan, ng karunungan at pananampalatayang galing sa iyo. Ibilang mo po sa mga kinikilala mo pong iyong mga tunay na mga anak. Amen. Magkakasama kami sa loob ng iyong banal na iglesia Opo. upang magtamo kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Kristo, dumadalangin po kami sa iyo. Ipamagitan mo po ang aming mga panalangin. Opo. Patuloy mo pong pagpalain kami sa buhay na ito. Opo. May pagpatuloy po namin ang paglilingkod sa iyo at ang paglilingkod sa ating Diyos. Amen. Ama naming Diyos, sa muli po naming pagtawag sa iyo, pagpalain mo po ang buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Ibiyaya mo pa pong maraming mga tagumpay sa lahat ng larangan ng gawain, alang-alang po sa ibayong kaluwalhatian ng iyo pong banal na pangalan. Amen. Buo na po ang mga aming pananalig, ibinibiyaya mo po sa amin ang aming mga kahilingan. Opo. Ang lahat po magalang naming hinihiling sa iyo, Ama, Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.